Kagabi, malawak at mahalaga matagumpay na inatake ng mga Ukrainian drone ang mga mananakop. Kabilang sa mga target na inatake ay mga bahagi ng oil logistics ng Russia at ng sinakop na Crimea. Pero ang pinakamalaking balita ay ang video ng mga nasusunog na eroplanong Tu-142, tanker ng langis at sistemang misil na Iskander sa Taganrog, Russian Federation. Bukod pa rito, isa na namang oil depot sa Russia ang muling nasusunog. At sa gitna nito, may isang napakahalagang balita na lumitaw. Nagkasundo ang Ukraine at Canada na magsimula ng joint production ng mga drone para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Itatayo ang kumpanya sa Canada at ang mga drone ay gagamitin laban sa mga mananakop sa Russia. Kasabay nito, may masalimuot na balitang diplomatiko rin tayong natanggap tungkol sa mga kaalyado natin. Ang presidenteng Poland na si Karol Nawrocki ay umatake sa Ukraine at kay Pangulong Zelensky na may kasamang pagbabanta. Sa Warsaw, nagalit sila dahil isa sa mga unit ng Special Operations Forces ng sandatahang lakas ng Ukraine ay pinangalanan sa mga bayani ng Ukrainian Insurgent Army. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung gaano kadelikado ang sigalot sa mga Polish at paano ito magtatapos. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ng sabay-sabay ang lahat ng mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. Subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Sige, simulan natin ang balita tungkol sa pag-atake sa Rusya. Noong gabi ng Mayo, 30 pinabagsat ng mga puwersa ng Russian Air Defense ang 127 Ukrainian na drone na uri ng eroplano sa 12 rehiyon, pati na rin sa sinakop na Crimea at Dagat Azov. Ito ay ayon mismo sa ulat ng mga Ruso. Tinamaan ng drone ang oil transshipment base ng Southern Oil Company sa industrial zone ng Armavir Krasnodar Krai. Nagkaroon ng sunog sa lugar. Bukod pa rito, may nasunog din sa Primorsko-Akhtars kung saan matatagpuan ang isang military airfield. Muli ring tinamaan ng pag-atake ang oil depot sa Feodosia. 2 beses may bumagsak doon nung gabi, kaya nagkaroon ng 2 pinagmulan ng sunog. At based sa mga larawan mula sa satellite, umabot ng halos 10 kilometro ang usok papunta sa Dagat Itim. Tinamaan din ng drone ng sandatahang lakas ng Ukraine ang daungang pandagat sa Taganrog, Rostov noong gabi. Dahil dito, nasunog ang isang tanker, tangke ng gasolina at gusaling administratibo. Dito nagsisimula ang pinaka-interesanteng bahagi. Ayon kay komandante ng puwersa ng mga walang pilotong sistema ng sandatahang lakas ng Ukraine, Robert Madiar Brody, tinamaan ng mga drone ang Shadow Fleet tanker ng Russia, oil depot ng Kurgan Naftoproduct sa Taganrog, Rostov, at Marine Oil Terminal sa Feodosia. Heto ang CP mula kay Madiar. Mainit at puno ng aksyon ang gabi ng Mayo 30. Ang malayang ibon ng Ukraine mula sa puwersa ng mga walang pilotong sistema ay tumama sa 23 target at mga pasilidad militar sa loob ng malalim na operasyon ng kalaban sa magdamag. At sa susunod na bahagi ng video, makikita natin ang mismong pagtama sa oil tanker ng Shadow Fleet ng Rusya. Ipinakita ni Madiar kung paano winasak ng mga walang pilotong sistema ang Iskander at 2,142 na eroplano sa isang military airfield sa Taganrog, Rostov Oblast, Russian Federation. At dito, nais kong banggitin na ang Tu-142 ay isang long-range anti-submarine aircraft na nakabase sa strategic bomber. Ginawa ito para matukoy at wasakin ang mga submarino.
Ang Iskander naman ay isang Russian na operational tactical missile complex at ito ang nagsasagawa ng paglulunsad. Paglulunsad ng mga missile mula sa lupa at ito rin ay inatake sa launch position sa paligid ng Taganrog. Mukhang dadami pa ang ganitong pag-atake gamit ang drone. Nagkasundo ang Ukraine at Canada na magsimula ng joint drone production para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Batay sa kasunduan, magtatayo ng bagong kumpanya at direktang ipadadala ang mga drone sa mga puwersa ng depensa ng Ukraine. Batay sa ulat, ang proyekto ay gagawin sa tulong ng pamahalaan ng Ukraine at Canada. Bibilisan nito ang paghahatid ng kagamitan sa mga tagapagtanggol ng Ukraine para sa reconnaissance at pagpaplano ng operasyon. Kasabay nito, kapaki-pakinabang ang proyektong ito hindi lamang para sa Ukraine, kundi pati na rin sa Canada. Ang punto ay kasama sa pagpapatupad nito ang pagpapalawak ng produksyon ng Canada sa critical na teknolohiya at pag-access sa epektibong solusyon para sa makabagong digmaan. Sa kasamaang palad, may mga lumipad din ngayong gabi papuntang Ukraine mula sa panig ng Ruso. Sa gabi ng ika-30 ng Mayo, inatake ng Russia ang Ukraine gamit ang isang ballistic missile na Iskander-M, 6 na cruise missile na ka-100 at 100 at 290 attack drones. Gamit ang air defense ng sandatahang lakas ng Ukraine, 224 target kabilang ang 5 Kh-101 missile at 279 na drone ng kalaban ang na-shootdown o napigilan. Pinakamaluba ang tinamaan ang rehiyon ng Sumy na halos araw-araw na ginugulo ng mga Ruso. Mula sa frontline, tumungo naman tayo sa isang diplomatikong iskandalo. Ang mga Polako ay matinding bumatikos sa Ukraina at sa pamunuan nito at may ilan pang nanawagang putulin ang ugnayan sa Ukraina. Nagbanta mismo ang presidente ng Polonya na si Karol Nawrocki at ang kaibigang punong ministro na si Donald Tusk. Pag-usapan natin ito ng maayos. Noong bisperas ng Mayo 26 bago ang araw ng Persang Espesyal na Operasyon ng Sandatahang Lakas ng Ukraina, iginawad ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang karangalang katawagan bilang pag-alala sa mga bayani ng UPA ang hukbong panghimagsik ng Ukraina. Iginawad ang pangalang ito sa isang hiwalay na sentro ng espesyal na operasyon, ang sentrong hilaga ng SSO ng Sandatahang Lakas ng Ukraina. Ayon sa atas ng Pangulo, layunin ng desisyong ito na buhayin muli ang makasaysayang tradisyon ng pambansang hukbo. Kinabukasan, Mayo 27 agad, sinakyan ng kanan at ultrakanang politikong Polish ang balita. Tinawag ang desisyon ni Zelensky na nakakagalit at humiling ng konkretong aksyon mula sa mga otoridad ng Poland. At itong mga kanang Polish na ito ay tinawag itong pagpapakita ng kawalan ng utang na loob. Inaakusahan ng mga kanang grupo ang hukbong panghimagsik ng Ukraine sa maraming pagpatay sa Polish noong ikalawang digmaang pandigdig at binubuhay ng mga kanan sa Poland ang paboritong paksa ng propaganda ng Russia. Ito ay ang masaker sa Volyn at ang paglipol sa populasyong Polish sa teritoryo ng Silanggang Galicia noong 1900 at 43, 1900 at 44. Pero para sa maraming Ukrainyano, ang UPA o hukbong panghimagsik ng Ukraine ay simbolo ng pakikibaka nila para sa kalayaan. Mahalagang banggitin na kamakailan ay may mga espesyal na summit sa Poland ang mga Polish at Ukrainian historiador para maghanap ng paraan ng pagkakaunawaan sa isyung ito. Sa ikatlong araw matapos sumiklab ang buong eskandalo, personal na nagkomento si Pangulong Karol Nawrocki ng Poland tungkol sa sitwasyon.
Sinabi niya na binatikos niya ang desisyon ni Vladimir Zelensky na pangalanan ng isang unit ng Ukraine ayon sa mga bayani ng UPA dahil ayon sa kanya, ito'y nagbigay ng dagdag na lakas sa propaganda ng Russia. Narito ang sipi mula kay Navrodsky. Isa rin itong patunay ng mga nagsasabing dapat pumasok ang Ukraine sa Unyong Europeo nang walang anumang kondisyon ay labis na nagkakamali. Pinatunayan ni Pangulong Zelensky na sa usapin ng mentalidad, hindi pa handa ang Ukraine maging bahagi ng pamilyang Europeo. Maaring bumuo ang Ukraine ng sarili nitong patakaran sa pag-alala, ng sarili nitong patakarang pangkasaysayan, ngunit may karapatan din ang Poland na bumuo ng sarili nitong patakaran sa pag-alala at patakarang pangkasaysayan. Sa Hunyo 8 gaganapin ang pagpupulong ng kapitulo ng Orden ng Puting Agila. Iminungkahi ko na isa sa mga punto ay ang pagbawi ng orden kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Mahalagang banggitin ang sensitibong sandaling ito dahil 2 araw umiiwas si Navrodsky sa pagkomento sa desisyon ni Zelensky, pati na rin ang kanyang mga kalaban sa politika, sina punong ministro Donald Tusk at kalihim ng ugnayang panlabas Radoslav Sikorski na mas pabor sa Ukraine. Ipinahiwatig nilang tatlo na hindi ngayon ang tamang panahon mag-away pero kailangang gumawa ng simbolikong desisyon para mapakalma ang mga kanang grupo sa Poland. Malamang babawiin ng Poland kay Zelensky ang order ng Puting Agila at doon magtatapos ang istorya. Sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine, mahinahong pinaalala sa mga Polish na pinagbibigyan sila ng Ukraine kaya hindi dapat palalain ang alitan. Ngayon, babanggitin ko ang direktang pahayag ni Hory Tiki, tagapagsalita ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ukraine. Nakakalungkot ito, lalo na't nangyayari ito kahit may trend ng paglutas ng mga issue sa pagitan ng Ukraine at Poland na nakita natin itong nakaraang 1.5 taon. Muling sinimulan ang paghahanap at eksyumasyon. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, nagtrabaho ulit ang Kongreso ng mga historiador. Dapat makabuluhan at nakabatay sa mapagkakatiwalaang sanggunian ang diskusyon tungkol sa nakaraan. Ayon sa kasaysayan, sa mga pagtatalo ng Ukrainyano at Polako, Moscow lang ang lading nakikinabang. Sa pag-uumpisa ng pagbibigay ng karangalang pangalan sa kanilang unit, tiyak na hindi layunin ng ating mga sundalo na saktan o bastusin ang kaibigang mamamayang Polako. Para sa kanila, ang pakikibaka ng UPA ay sumisimbolo lamang ng paglaban sa imperialistang patakaran ng Moscow at hindi kailanman nakatuon laban sa mga Polako. Kasabay nito, hindi natin maaring itanggi ang mga trahedyang bahagi ng kasaysayan, kabilang na ang mga krimen laban sa mga sibilyan na ginawa ng parehong mga sundalong Ukrainyano at Polako noong ikalawang digmaang pandaigdig. At gusto ko ring idagdag ko lang na anuman ang mangyari sa hinaharap at ng mga Ukrainyano ay palaging maalala ang hindi matatawarang sigasig ng mga mamamayang Polako na taos puso at tapat na tumulong at patuloy na tumutulong sa mga Ukrainyano mula pa noong unang araw ng malawakang digmaan na sinimulan ng Rusya. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang paggawa ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na nasa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!